cradle of the North. Yes. Ang Cordillera po is considered as the watershed cradle of the North. Ano po ang pwede natin maitulong sa Cordillera para po mapangalagaan natin, especially considering yung declaration ng UNESCO na biosphere area po ang Apayao. Well, we are already, lahat ng ano, ginagawa na natin. Para nga doon sa pag-ipon ng tubig, ay ang proposal ay Kongkulot ay gawin puro hydropower. Pero pagka naglalagay tayo ngayon dyan ng mga dam para magkaroon ng hydropower, ginagawa na rin natin flood control, ginagawa na rin natin solar, lalagyan natin ng solar, tapos ginagamit yung tubig pang irrigation, para sa mga household. So, yan ang matagal na yung project na yan eh. Una pa akong governor noong 1984, nandun na yung project na yan. Oo, time pa nung matanda. So, ngayon, tinitingnan namin, syempre nagbago na yung design. At dahil yung hydro, pero yung hydro, hindi lang hydro, kung hindi irrigation din. Ngayon, na nagkakaproblema tayo, ramdaman natin, nagkaproblema na tayo sa tubig, para pati nga drinking water na, para may sapat na tubig para sa mga household. Pinakita niyo kanina ni Governor Alias Bulot, 37 years lang isinusulong ng Cordilleran si Autonomy Bill. In fact, merong nakabinbin na House Bill 3627 sa Kongreso. Ang hinihingi namin, sir, can you declare na parang urgent na bill, itong Autonomy Bill? There is a constitutional question to this because the 87th Constitution allows the creation of two autonomous regions. The autonomous region, kaya nabuhay ang ARM noon, na naging BARM, yung autonomous region ng Muslim Mindanao. Tapos dapat dito rin. Ngunit hindi nakuha ang sapat na boto para sa plebisito. Ngayon, ang legal question is kung pwede bang balikan o sinabi ba ng Constitution, minsanan lang yan. So titignan natin, pag-aaralan natin na mabuti. Janice yes po, good morning po. Regarding po dito sa typhoon season na naman po kasi, lalo na po dito sa Cordillera, ano po yung mga directives po natin sa lahat ng mga line agencies po? Kasi ang Cordillera is isa rin po sa naaapektuhan during La Nina po. You know, there's the way we have organized this government is there's no need to panic. What is your special instruction? There's no special instruction. Alam na nila ang gagawin nila. We have a standard procedure. Kung dun sa speech ko, sabi ko, hindi pa nangyayari. Nakapaglagay na kami ng mga food pump, nakapaglagay na kami ng mga emergency na supplies, para kung sakali man, kung anong mangyari, nandiyan na yan. At alam na rin namin kung pagka bumuhos ang ulan at makita na, magka-report na magkapaha o may bumuho na lupa o any of this, alam na namin ang gagawin namin. So, kahit na walang special instruction, alam na ni Secretary Rex kung ano yung gagawin. Kahit hindi kami nag-uusap, alam na niya dahil sa simulang-simula pa lang, inupuan namin yan at sinabi namin, pagka nagkaganto, ano yung gagawin natin? Sabi ko, malayo pa yung bagyo, dapat mag-forward na tayo. Placement ng mga gamit. Kaya yan ang gagawin. Last question po, Denver Bastico, DCWH. Yes, good morning po, Mr. President. Since malapit na po yung SONA, so kumusta po naman ang preparation po ninyo sa SONA and yung speech po? Tuloy-tuloy. Pero yung kabuuan ng speech ko tapos na. Fine-tuning na ng mga ginagawa namin. Ayusin namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo para maging handa para sa SONA sa Lunes. So, ang problema, napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan namin prioritize na lang lahat. Tapos pwede makapag-explain ang ating mga sekretary doon sa mga detalye ng mga iba. Kaya nandun tayo ngayon. Pero tapos na yan. Sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lengguwahe, na
maayos. Lahat ng nais namin pag-usapan ay nandoon. At meron tayong maipapakita sa taong bayan na may nagawa sa nakaraan dito sa isang taon. Thank you, Mr. President. Thank you. Hindi na magsaserve sa anumang cabinet position si VP Sara. I'm sorry. Reaction po na hindi magsaserve sa kahit na anong cabinet position si VP Sara. Okay. I don't really, that's your position. Thank you, sir. Thank you. Thank you.